tuloy-tuloy na sa atin pong gawain dahil meron po pa tayong breaking of the bread. Po. So gaya nga po ng ating mga inawit, napakaganda ng ating mga inawit, po. Kung saan yung buhay nga po natin, dapat kahit na ano pa pong mga sitwasyon natin, po sa buhay, sabi nga sa lahat ng panahon, dapat siya pa rin yung ating kinikilalang Diyos. Sabi nga, kahit nasa kapatagan, sa lambak, sa bundok, o sa kabundukan, dapat tayo po ay patuloy pa rin na kinikilala natin siya. Naglilingkod tayo sa Kanya at nagsisikap tayong sumunod. Dahil ang ating Diyos, ay hindi nagbabago. Ang nagbabago lang yung mga panahon at saka yung tao. Mga kapatid, pero itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos na dapat kung paanong ang Diyos ay hindi nagbabago, dapat tularan natin ang ating Panginoon. At dapat hindi magbabago yung ating paniniwala, pananampalataya, pagkilala, paglilingkod, pagsunod sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos po natin, mga kapatid, ay Diyos pa rin kahit anong mangyari. Amen? Kaya dito sa ating tatalakayin, medyo may connection po ito. Dahil dapat, tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga taong kumikilala sa Kanya at nakipag-isa sa Kanya, tayo po'y maglingkod sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Sabi nga po, ang pananampalataya, hindi lang sa simula, dapat hanggang wakas po siya. Dahil mapalad po yung mga mananampalataya, sabi pong gano'n, na mananatiling tapat hanggang wakas. Bakit kinakailangang manatiling tapat tayo? Dahil napakarami po nating ang dami nating pagdadaanan. Dito mga anak. Ito. Ang dami nating pinagdadaanan. Hanggang ngayon, ang dami pa rin nating pinagdadaanan. Maaring yung iba, iba dun sa mga pinagdadaanan ng iba. Pero meron po lahat tayong pinagdadaanan sa buhay. Pero sabi nga po, kahit patag pa yan, lambak pa yan, kahit yan po ay kabundukan, ay dapat, gaya nga po ni Job, sambahin pa rin natin ang Diyos sa ating pong buhay. Amen? Ayan, sige po. Tayo po'y dadako na sa ating pong, siguro iiksiin lang po natin ngayon. Narinig ko lang yung maiksi. Dahil meron po tayong breaking of the bread. Ayan, di natin patatagalin. So sa araw na ito, ay papamagatan po natin yung atin pong tatalakayin, pag-uusapan, pag-aaralan, ang mga karapat-dapat sa mga gantimpala, mga kapatid. Alam niyo po, hindi naman lahat ng tao ay tumatanggap ng gantimpala. At dahil hindi naman lahat ng tao ay naliligtas. Pero sino po yung karapat-dapat na tumanggap ng gantimpala na sinasabi po ng salita ng Diyos o itinuturo po ng salita ng ating Panginoon. 'Di ba dito nga sa lupa pagka yung estudyante ka sa larangan ng pag-aaral, yung iba nakakatanggap ng reward, yung iba hindi. Sa larangan ng pagtatrabaho, 'di ba? Pagka empleyado ka, yung mga ibang empleyado nakakatanggap ng reward. Tama. Yung iba hindi. Sa larangan ng paligsahan, 'di ba? Yung iba nakakatanggap ng gantimpala, yung iba hindi.
So ganun din po no sa larangan ng paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Ano po? Sigurado pong merong tatanggap ng gantimpala, meron ding hindi. Ay ganun ba, pastor? Oo, kasi sabi ng Biblia, merong maliligtas pero parang bahay na nasunugan. Pero naligtas siya. Kaya kailangan po mga kapatid na atin pong atin pong aralin yung sinasabi po ni Apostol Pablo tungkol po dito. Sige. Sabi nga po rito sa 2 Corinthians 5:10. Siyempre ang atin pong ina-assume natin lahat tayo ay totoong nananampalataya at kumikilala sa ating Panginoon. Amen? Tapos itong ating babasahin ay tungkol sa mga nananampalataya at naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Yung tinutukoy na gawang mabuti o masama dyan, yung yan, kung naging karapat-dapat ba o hindi. Yung ating mga ginawa. Ano po? Hindi po ang tinutukoy diyan yung mga mananampalataya gumagawa pa rin ng masama. Hindi po 'yon. Ang tinutukoy po diyan kung naging katanggap-tanggap, karapat-dapat yung ating mga ginawa sa ating Panginoon. At kung naging katanggap-tanggap po 'yon, karapat-dapat po sa paningin niya 'yon, siyempre pag hindi nasunog 'yon, tatanggap tayo ng gantimpala. Kung nasunog naman ay naligtas nga tayo. Pero parang tayong bahay na nasunugan, sabi ng Biblia. Kasi sabi nga po rito, mabuti man o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig. Sabi pong ganon. Sabi dyan, sapagkat lahat tayo'y harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So kaya't atin pong aralin, yung sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kung sino po yung mga tatanggap na magantimpalang nag-iintay na ipinagkalob ng Panginoon, ipagkakalob ng ating Panginoon Kristo. So babasahin po natin yung 2 Timoteo 4:1 hanggang 8. Ayan. Basahin po natin ng sabay-sabay para makabasa po tayo ng Biblia. Para makapagbasa tayo kasi karamihan di yata nagbabasa ng Biblia. Pero hindi po dapat talaga tayo ay nagbabasa ng Bible. Hindi lang pag-araw ng linggo. Para merong ipapaalala sa atin ng banal na espiritu. Pag tayo po ay nagbabasa lagi ng Bible. Basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. So, dyan muna. Kita niyo po, di ba? Nagpapaalala po si Apostol Pablo kay Timoteo. Lalo na sa kanyang ginagawang pangangaral at pagtuturo. Tapos yung mga sabi ni Pablo, talagang yung mga tao dapat talagang sikapin niyang himukin, turuan. Kasi dadating yung panahon, sabi pong ganon, yung mga tao hindi na makikinig ng katotohanan. Ang hahanapin nilang magtuturo sa kanila, ay yung magtuturo na gusto lang nilang marinig. Ang dami pong ganyan ngayon. Tayo nga minsan pag nakakarinig ng masakit
Di ba? Minsan, parang ayoko na sumimba dito. Parang ayoko nang umatinda. Parang ganon, di ba? Pero dadating talaga yung panahon, ang mga tao hindi na makikinig ng salita ng Diyos. Hindi na makikinig ng katotohanan, ng katotohanan. Alam niyo po, masakit talaga yung katotohanan eh. Kaya pagkalimbawa, nagsasalita kami ng katotohanan, nasasaktan kayo, pagka tinatanggap nyo yun, mga kapatid, ay mapalad po tayo. Pero pagka hindi, napukunwari lang tayo makinig, ay mag-ingat po tayo. Baka isang araw yung katotohanan na yan, atin talagang talikdan na. Tapos yung susunod, sabi sa verse 5, sabay-sabay uli, 1, 2, 3. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibubuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Kita niyo po mga kapatid, di ba? Binabanggit po ni Apostol Pablo dito sa sulat niya kay Timoteo na yung lahat ng taong matuwid, yung lahat ng mga taong nananampalataya at sumusunod sa Kanya, taglilingkod sa Kanya, ay tatanggap ng gantimpala. Pero ang atin pong binabasa, lagi natin tandaan, ito'y tumutukoy sa mga mananampalataya na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Hindi ito para dun sa mga hindi nananampalataya o hindi kumikilala o hindi nakikipag-isa o sumusunod sa Kanya man. Banglinaw po na sabi ni Apostol Pablo, kasi mamamatay na po siya dito sa sulat niyang ito kasi po ahatulan na siyang mamatay at pupugutan na siya ng ulo. Ang naging kamatayan po ni Apostol Pablo ay pinugutan ng ulo. Kaya sinasabi niya po ito. Pero si Apostol Pablo ay namatay at nagtapat sa Panginoon hanggang wakas. Hindi niya tinalikuran ng Panginoon kahit nasa kulungan siya niyan Nakulong siya dyan Kaya nga siya nakulong dahil sa kanyang pangangaral, pagpapahayag, at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Pero sabi niya, sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom. Kasi maraming hukom na hindi makatarungan. Tanging ang Diyos lang po talaga, yung makatarungang hukom. Alam niyo po mga hukom natin ngayon, huwag na natin pag-usapan. Bahala na ang Panginoon puron. Sabing ganyan, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Kita niyo po, pero hindi lang sa kanya. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So, yung mga mananampalataya, pag mananampalataya tayo, mga kapatid, kung talagang tayo ay kay Kristo, sa Diyos, dapat nananabik tayo. Nag-iintay tayo sa pagbalik ng Panginoon. At alam niyo po ba, pagkatapos na bumalik ang Panginoon, kukunin niya yung mananampalataya. Tapos, babagsak yung hatol ng Diyos. Mga kapatid, at habang hinahatulan ng Diyos,
yung sanlibutan, yung mga mananampalataya, kanya namang ginagantimpalaan. Pero sino po yung karapat-dapat doon, mga kapatid? Sabi nga rito, sino nga ba yung mga karapat-dapat sa parangal at mga gantimpala na inilaan ng Diyos? Una po, sabi diyan, sila na nagmatapat sa paglilingkod. Dapat tayo po mga kapatid, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pagsunod sa ating Panginoong Yesus, ay naroroon yung ating katapatan. Amen? Huwag yung patapatapat lang tayo. Yung iba kasi yung pagtatapat nila nakadepende sa minsan sa nararamdaman, minsan doon sa sitwasyon, minsan doon sa kondisyon ng kanyang buhay. Pagka nasa kapatagan, ayos. Pero pag nasa lambak, nasa kabundukan, parang tsaka na muna. Sabi nga doon sa kanta natin, sa lahat ng panahon. Ang hirap nung ganun, mga kapatid. Alam niyo po ba yung katapatan, napapatunayan pag tayo may mga pinagdadaanan. Mga kapatid. Kaya meron pong paalala, meron pong sulat si Apostol Pablo. Sabi po diyan, sabi nga po diyan, yan. Sabi nga po diyan, sa harap ng Diyos, anak, dito. Meron pa rito, ayan. Sabi, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Walang hindi hahatulan ang ating Panginoon. Pero ang tinutukoy dyan, kung di ako nagkakamali, yung mga buhay sa Espiritu. Yung mga patay, yung hiwalay sa Kanya. Kaya sabi pong ganon, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Iruin nyo yun. Kasabi nyo, ay pastor, si po yan, si Timoteo. Hindi naman tayo yan Ay, tama. Pero si Timoteo, ang atin pong halimbawa. Si Apostol Pablo po, ang ating halimbawa. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang ako, kundi sa lahat ng mga umaasa sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang tinutukoy niya, yung mga mananampalataya. Na dapat, pinapaalala ni Apostol Pablo, kay Timoteo, na siya po, ay magpatuloy pa rin, sumunod pa rin, tupdi niya pa rin yung tungkulin niya bilang isang tagapagturo o tagapangaral. Pero tayo, siyempre, may kanya-kanya tayong tungkulin. Maaring hindi tayo nangangaral, hindi tayo nagtuturo, hindi tayo naglilid dito, o leader kaya, o pastor kaya. Pero lahat ng mananampalataya ay may tungkulin. Pwede ba naman yung mga bahagi ng katawan ay walang tungkulin? Lahat yan may tungkulin. Yun nga lang mag-church, tungkulin yun Mga kapatid yung dumalo ng pagtitipon, tungkulin ba yun? Kita nyo na. Yun pa lang, tungkulin na. So, kinakailangan, na magtapat tayo. Kasi po, gaya ng sabi ni Apostol Pablo, sapagkat darating, sabi, darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang, susundin nila yung kanilang, hilig. Alam niyo po kung ano yung hilig? Lust.
Last po yan, mga kapatid. Kaya pagka halimbawa, yung mga gusto natin, yung mga gusto natin, hindi siya lumalapat, o umaakma doon sa kalooban ng Diyos. Tapos, pagka halimbawa, papangaralan ka, sasabihan ka, ikaw ay a-advisean, pero totoo yung sinasabi, pero ayaw mong pakinggan. Mga kapatid, abay, ang sinusunod mo lang, yung hilig mo. Hindi yung gusto ng Diyos, hindi yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang buhay Kristiyano, hindi buhay yan sa sarili. Ang buhay alagad ay buhay para sa Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, maghahanap sila ng mga magtuturo, o yung mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Abay, may mga ganyang grupo, mga kapatid. Pagka sa church, nakarinig sila ng mga katotohanan na lumalaban doon sa mga hilig nila, gusto nila, ayaw nila. Hindi sila makikinig. Tapos pagka nakapunta sila sa sinasabi daw na church yun, simbahan din daw yun, Christian din daw yun. Pero ang mga pinapangaral, labag doon sa katotohanan. Laban doon sa katotohanan, mga kapatid. Ang dami pong ganyan ngayon. Dahil may maraming taong na nabubuhay lang sa kanyang hilig. Sa kanyang nais at gusto, sa kanyang sariling mga pamantayan. Yun yung pinapakinggan niya. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, kay Timoteo, sabi dyan, hindi ba na? Sige, balik. Sabi po dyan, baba, ayan. May tungkulin na dapat din si Timoteo bilang tagapaglingkod ng Panginoon. At ito ay ang pangangaral ng mabuting balita. Bawat isa sa atin ay may tungkuling dapat tupdin. Bawat isa sa atin. Pag mananampalataya tayo, mga kapatid, naging bahagi tayo ng church, meron na tayong mga tungkulin sa church. At alam niyo po, siyempre, ang gusto ng Panginoon, magtapat tayo sa ating paglilingkod na ginagawa. Sabi diyan, tupdin natin ito ng may katapatan, kasipagan at kagalakan. Bakit? Dahil paparitong at maghahari si Kristo. Babalik ang Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, mapalad yung mga alipin na pag dumating yung kanilang Panginoon ay masumpungan sila na ginagawa yung kanilang mga tungkulin. Sabi pong gano'n. Kaya sabi niya ito, gawin niya ito napapanahon man o hindi. Walang pinipiling panahon ng pangangaral o paglilingkod man. Amen? Walang pinipili. Yung iba, pagka masama na panahon. Diba? Pero ang tinutukoy dyan, hindi lang yung yung panahon na literal. Kundi, kung sa buhay po natin, merong mga tinatawag na panahon ng kasaganahan, pagsubok, kalungkutan, kasakitan, di ba? Kahirapan. Iba-iba yung panahon Mga kapatid sa buhay natin, minsan hindi magkakaparehas. Merong halimbawa sa atin, yung panahon mo ngayon, yung masagana ka. Yung iba naman nagdaranas ng kahirapan. Di ba? Yung iba masasaya. Yung iba malulungkot. Hindi tayo magkakaparehas di ba? Pero, dapat,
anumang panahon meron tayo sa buhay, kinakailangan tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Sumusunod pa rin tayo sa Kanya. Kasi si Timoteo, sabi ni Apostol Pablo, napapanahon man o hindi, gawin mo pa rin yung iyong tungkulin. Hindi yung pagka yung okay ka lang. Maganda pakiramdam mo. Pagka hindi. So pagka ganon, nabubuhay tayo saan? Sa pakiramdam. Yes, sa sarili din. Pero, sa nararamdaman mo, ikaw nabubuhay. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagka talaga sa pananampalataya tayo nabubuhay, kahit ano pang nararamdaman natin, kahit ano pang pinagdadaanan natin, kahit ano pang mangyari. Si Apostol Pablo nga po, napakatagal niya nakakulong. Pero doon siya nag-ministry, sumusulat pa rin siya saan? Sa mga church. Katulad nito, nung sinulat niya itong unang Timoteo, mga kapatid, ikalawang Timoteo, nasa kulungan siya. Na-discourage ba si Pablo? Hindi. Nawala ba yung pananampalataya niya nung mangyari sa kanya to? Hindi. Piruin nyo, nasa loob pa siya ng kulungan. Piruin mo yun. Naalala niyo si Pablo at Silas nung bago pa lang din sila nakulong. Diba? Ang ginagawa nila, umaawit sila. Nagpupuri pa rin sila. Ang tindi ng pananampalataya. Pero mo, nasa kulungan ka. Pwede naman sabihin na, Lord, bakit gano'n? Naglulilingkod na nga ako sa iyo Sumusunod na nga ako sa iyo. Ito pa yung mangyayari sa amin. Diba? Kasi alam nila na yung nangyayaring iyon ay resulta ng paglilingkod at pagsunod nila sa ating Panginoon. Kaya dapat, napapanahon man o hindi. Amen? Maglingkod tayo, sumunod tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Uy. Sabi pong ganon, hihimukin pa niya yung mga tao. Pagsasabihan niya yung mga tao. Pangangaralan niya yung mga tao. A-advisean niya yung mga tao. Di ba tayo pagka yung discourage? Parang ang hirap yung mag-encourage. Ang hirap mag-share. Di ba? Ang hirap na naisip. Si Pablo hindi ganun. Si Apostol Pablo hindi ganun. Hindi siya nadi-discourage. Hindi siya nawawala ng loob, Hindi siya naapektuhan ng anumang pinagdadaanan niya. Basta siya, ang kanyang paningin, nakapako sa Diyos, kay Kristo. At alam niya na yung kanyang ginagawa, ay para sa ating Panginoon. Hindi masasayang. Ano pa po? Sabi nga dyan, kay Timoteo, maging mapagpigil at matinisin. Sasabihin niya na, Pastor, puro tiis na nga, ang tagal-tagal na. Di ba yung gano'n? Ang dami na. Mga kapatid, kailangan po matutunan natin yan. Alam niyo po bang isang bunga ng Espiritu? Pagtitiis. Pag hindi pa naman nabanat yung inyong pagtitiis. Sabi gano'n. Sabi diyan, dahil nga sa panahong darating at hindi dapat mawala ng pag-asa at pagsisikap si Timoteo na magturo upang ihanda ang mga tao sa panganib na darating. Alam niyo mga kapatid,
yung panahon po natin, papalapit na ng papalapit, na talaga ang Panginoon, malapit nang dumating. Alam niyo po yung nangyayari sa Israel? Na wala nang ginawa yung mga kaaway nila, kundi sila'y Bombay at gusto sakupin. Alam niyo po, yung lahat ng nangyayari sa Israel, yun po yung mga binabanggit sa Biblia. Alam niyo po ang Israel, kasi nga po, di ba, tinanggihan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Di nila kinikilalang Mesiyas. Kaya dadating yung panahon, pagka di ang gulo-gulo na, diyan sa, diyan sa Israel, sa Jerusalem. Mangyayari po yung hula sa Biblia na may darating na Antikristo. Tapos, siya yung gagawa ng tipan para magkaroon ng kapayapaan doon po sa sa Israel. Tapos, akala ngayon ng Israel, yun yung Mesiyas. Dadating po yung panahon na yun. Mangyayari po yun. Kaya mapapansin nyo, laging ang sikat na balita, yung Israel. Kasi yun po yung mga binabanggit sa Biblia. Alam nyo naman, ang Panginoon, di ba? Ang bayang kanyang hinirang ay yung tinatawag na Israel. Pero yung lahi ng Israel, tinanggihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ibinaling niya sa mga hintil na katulad natin, yung kaharian ng Diyos ibinigay sa atin, lalo na doon sa mga nananampalataya at kumikilala sa ating Panginoon. Kaya ang sabi doon, naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkaluban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga tao na hindi naman lahi talaga ni Abraham na tumanggap sa kanya, nanalig sa kanya, nakipag-isa sa kanya, ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya yung tunay na Israel ay hindi na yung physical na Israel ngayon, kundi yung mga tao na mananampalataya, na kumikilala sa ating Panginoon Jesus, nananampalataya katulad ng pananampalataya ni Abraham. Yun po yung kinikilala ng Diyos na Israel, na bayan niya. Mga kapatid. Kaya yung mga nangyayari ngayon, di ba? Pahirap na ng pahirap. Patindi na ng patindi. Sabi nga ng Panginoong Yesus, alam niyo, pagbalik ng anak ng tao ay katulad sa isang babaeng manganganak. Unti-unti. Di ba yung halimbawa, yung manganganak ng isang babae? Ano siya yung unti-unti? Pahirap ng pahirap. Patindi ng patindi. Ganun po yung nangyayari ngayon. Pag dumating ang Panginoong Yesus, pagbalik niya, ito yung mga magaganap. Palatandaan. Pahirap na ng pahirap. Patindi ng patindi. Pagka lumala yan, di ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, magpatuloy ka. Ipangaral mo pa rin yung salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi. Magtapat ka. Maglingkod ka. Sumunod ka. Dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Huwag tayong magpadala sa lahat ng mga nangyayari. Sa halip, tayo po ay lalong magpakatatag sa ating pananampalataya. Amen? Ano nangyari? Ayan. Bumalik na? Ba't nawala, sister? Ayan. Kaya sabi, ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Pangalawa,
Ayan, sino nga ba yung mga karapat-dapat sa parangal at mga gantimpala na inila ng Diyos? Sabi diyan, silang mga nagmatapat sa pamumuhay at pananampalataya. Sabi diyan, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Yung buhay pananampalataya, ano yan pakikibaka yan Bakit? Ay, ang dami pong kaaway para sirain yung ating pananampalataya. Pero sabi ni Apostol Pablo, pinagbuti niya. Nakipaglaban siya. Hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya. Kaya sabi niya, sabi niya ganyan, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Aba, ang pananampalataya din pala, parang paligsahan. Mga kapatid, sabi, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom. Ang siyang magpuputong sa aking korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po yung pagtatapat sa Diyos, pinapractice yun. Yung pagmamatapat, pinapractice yun. Tingnan nyo, kung ano yung pinapractice natin, kung ano yung pinapractice natin, ano nangyayari? Ayun yung ating mga ipinapamuhay. Pero pag hindi mo na pinapractice, katagalan, nawawala na rin. Kaya nga practice makes Tinan mo, halimbawa, hindi ka magaling kumanta. Kahit hindi maganda boss mo, lagi ka lang kumanta. Hindi ka marunong mag-gitara? Lagi ka mag-gitara, matututo ka. Hindi ka marunong mag-organ? Tinan mo, natuto si Si Daniel. Dati, hindi naman ganun kagaling yan. Yung drum lang doon sa kanila, lagi niyang pinapalo. Ngayon, galing-galing na. Bakit? Kasi pinapractice niya. Paturo siya, nagsanay siya. Lahat. Kahit ano mga kapatid, ano mang bagay yung mga tungkulin natin dito sa church, pag hindi natin pinapractice, hindi talaga natin masusunod. Pero yung dati mong pinapractice, tapos unti-unti mong naanis, hindi mo na yun. Tandaan po natin na ang pagsunod, mga kapatid, kailangan ng practice. Kaya ngayon nakikinig ng salita ng Diyos, tapos hindi pinapractice, di ba? Sabing gano'n, ano sabi? Pinadaya niya sarili niya. Mga kapatid, kaya sabi, huwag lang tayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos. Kundi sinusunod natin. Kaya napakahalaga po yung consistent sa ating pong pamumuhay. Kaya sabi po rito, dama ni Pablo, sabing ganyan, ang napipinto niyang pagpanaw kaya naman puno ng mga habilin ng bahaging ito ng kanyang liyam kay Timoteo. Makikita natin kung paano niyang pinaglaban ang kanyang pananampalataya. Hindi lingid sa atin ang napakaraming panganib na sinuong niya. Mahetid lamang ang ebanghelyo sa iba't ibang dako. Dumanas siya ng maraming pagsubok at paghihirap. Subalit hindi siya sumuko. Bakit? Dahil sa pag-asa niyang sa araw na iyon ay tatanggap siya ng gantimpala. Kaya sabi diyan, marubdob siyang sumunod. Puspusan niyang pinamuhay ang pananampalataya, narating niya ang katapusan ng matagumpay. Sabi niya,
pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Kaya dapat pinagbubuti natin yung paglilingkod. Amen? Dapat pinagbubuti natin. Hindi yung pwede yung parang okay na yan. Pwede na yan. Di ba? Pero mo, Diyos yung pinaglilingkuran. Mabuti pa yung mga taong pinaglilingkuran natin dito. Diba, nagtatrabaho ka sa secular. Pag hindi mo pinagbuti, anong gagawin ng Uy, krisanti ka. Diba, nag-aaral ka. Pag hindi mo pinagbuti, ano mangyayari? Abay, lalo na sa Diyos. Ay, ang Diyos ang hahatol sa atin. Mga kapatid, haharap tayo sa hukuman ng Diyos at dadaan yung ating mga ginawa sa kanyang mata. Kung naging karapat-dapat o katanggap-tanggap. Kaya sabi niya, natapos ko na yung dapat kong takbuhin. Tayo, hindi pa. Sabi, at nanatili akong tapat. Sabi niya, nanatili siyang tapat. Dapat ganun din po tayo. Tingnan niyo po yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Pero sa kabila nun, ay nanatili siyang tapat at namatay siyang may pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po, sabi po rito, ito yung mga halimbawa ng mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Sabi niya, sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Kasi nga po, merong mga lumalabas na mga bulaang mga ngaral na pinagmamalaki yung kanilang mga ginagawa. Pero sabi ni Apostol Pablo, nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit, ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo. Biruin nyo yun. Mabuti pa ngayon, hindi masyado ito sa atin, Open na open pa yung salita ng Diyos. Hindi katulad sa ibang lugar. Sa Middle East, Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsan maghapot magtamad akong lulutang-lutang sa dagat. Ang tindi, di ba? Ngayon, naranasan na ba natin yan? Hindi pa. Ano nararanasan lang natin? Di ba? Kung i-compare. Tingnan niyo po, ha? Sabi ganyan, Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Diba? Nalagay sa panganib yung kanyang buhay. Tayo, hindi pa tayo, pag wala lang pamasahe. Diba yung gano'n? Sisimba, wala akong pamasahe. Mula ng konti, hindi mo na ako sisimba. Sabihin ko lang kay pastor, matunaw ako, asin pa naman ako ng sanlibutan. Di ba ang bababaw pagka ganon? Kung i-compare yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Di ba? At napakarami pang napakabababaw idinadahilan natin. Samantalang si Apostol Pablo, mga kapatid, kung paglilingkod lang ang pag-uusapan, pagsunod, napakaraming challenge. Yung pinagdaanan niya. Hanggang sa siya'y makulong, at mamatay na lang doon sa kulungan dahil pinugutan na siya ng ulo. Dahil sa pagsunod yun sa Panginoon. Ay tayo, di ba? Minsan nga, pagka puro blessing, ay makapamasyal muna, hindi muna ako magsisimba. Pinagpapalit yung, pero yun, pinagpala na. Imbis na magpasalamat, imbis na maglingkod, imbis na maging grateful sa Diyos, doon sa lahat ng bagay,
ang nagiging Diyos yung pagpapala. Minsan, ang nagiging Diyos yung trabaho. Minsan, may mga ganun na yan, no? Pinagpapalit na yung Diyos, ang ating Panginoon, doon sa mga bagay. Samantalang si Apostol Pablo, sabi niya, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat. Ngayon, napupuyat yung mga tao saan? Facebook, sa cellphone. Kaya nga nagkakasakit. Sasabihin, di mo na ako sisimba, masama pakiramdam ko. Mula sa tulog, puyat na puyat sa ano eh. Di bali sana kung nagpuyat sa kababasa ng Biblia, no? Ng mensahe. Ano? Hindi, puro message sa Facebook eh. Kayo YouTube. Diba? Ako, pati, pag yun yung pinractice natin ang pinractice. Diba yun yung lagi ating ginagawa? Haba ng oras mo sa mga bagay dito sa libutan, tapos pagdating sa salita ng Diyos, pagsamba, kulang. So ngayon, sino mas mahalaga sa atin pagkagano? Sabi diyan, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Naranasan pala talaga ni Pablo rin. Yung matinding gutom. Tayo mga kapatid, tinanong kayo, nagutom na ba kayo? Sige. Sumagot kayo. Naranasan nyo na ba yung matinding gutom? Tayo nga sobra-sobra pa yung ating kinakain eh. May merienda pa nga eh. Tapos nagre-reklamo pa tayo. Lord, bakit ganon? Itlog lang yung aming ulam. Sabihin mong ganon, di ba? Sabi nga tumingin ka sa paligid mo. Pag sinasabi mo na napakahirap ng buhay mo, pero tumingin ka sa paligid mo. Bumaba ka dyan. May makita ka natutulog dyan. Pinagpala ba tayo? Yes. Pinagpala tayo ng Diyos. Dapat lamang na maging grateful tayo. Maglingkod tayo at sumunod sa Kanya. Kung meron man tayong pinagdadaanan, dapat sa lahat ng panahon, magtapat pa rin tayo sa ating Panginoon. Dahil si Apostol Pablo, ito po yung kanyang pinagdaanan. Mga kapatid, sabi niya, kung may nangihina, karamay nila ako, at kung may nauhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Oo nga naman. Siyempre, malulungkot din kami. Kaya yan po yung mga naranasan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ano po yan? Ano sa atin yan? Yung halimbawa. Oo nga, ba't si Apostol Pablo kung ano-anong pinagdaanan sa buhay, samantalang ako, ito lang yung nangyayari, ito lang yung pinagdadaanan. Tapos, yung pananampalataya ko, ganito. Mga kapatid, magtapat po tayo sa Panginoon. Sabi nga, may gantimpala na galing sa Panginoon. May tinatanaw siyang gantimpala na ipagkakaloob ng makatarungang hukom. Sabi niya, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen? Nananabik ba tayo na ang Panginoon babalik? Alam niyo, pagka ganun po tayo, susunod tayo sa ating Panginoon habang tayo natin. Pero pagka hindi, isipin natin, matagal pa babalik ang Panginoon, kaya ito muna gagawin ko, ganito muna, mga kapatid, huwag ganun. Dapat bawat araw, nasa isip natin, babalik na ang Panginoon. Sabi dyan, ayan, so, yung paglalarawan, isang mananakbo na nakatuon ang mga mata sa finish line. Dapat ganun tayo. Nakatuon yung ating focus doon sa finish line na marating natin yon. Gaya ni Apostol Pablo. Sabi niya, natapos ko na ang aking takbuhin. Sabi niya.
Kaya hindi lamang po sa simula o kalagitnaan ng buhay ang marapat na pagsunod sa Panginoon, kundi hanggang wakas din naman. Amen? Kaya patuloy tayo mga kapatid. Sabi nga rito, may mahusay po na karpintero na lubos na inaasahan ng may-ari ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Sa loob ng maraming taon ay pangunahin siya sa mga tagapagtayo ng mahusay na bahay. Sumapit ang panahon ng kanyang pagre-retiro at inutusan siya ng kanyang amo na gumawa na lamang ng isa pang bahay. Dahil ito ang huli niyang proyekto at sabik na rin naman siya magretiro, ay hindi niya ito pinag-uusay at paggawa nito. Hindi tulad ng mga ginawa niya ng mga bahay nitong huli. Ano niyang ginawa ay hindi na ginamitan ng matibay na materyales. Subalit, lumabas namang maganda sa panlabas. Dumating ang araw ng kanyang pagre-retiro at binigyan siya ng isang magandang palatuntunan ng kumpanya. Sa katapusan nito ay may isang regalo na inabot sa kanya ng may-ari. Itong kahon. Nang buksan niya ay may lamang susi. Wika ng may-ari. Ang susing iyan ay susi ng huling bahay na itinayo. Ito ang gantimpala ko sa'yo. Daking gulat at pagsisisi ng karpintero sapagkat alam niyang hindi mahusay ang pagkakatayo nito. Kaya mga kapatid, dapat, hanggang dulo, gawin natin yung mga nararapat gawin. Huwag yung kung kailang malapit na tayo, at saka pa natin hindi pagbutihin. Mga kapatid, ang gawin po nating paglilingkod ay yung mahusay na paglilingkod. At isang mahusay na paglilingkod hanggang wakas dahil ang mananatili lamang tapat hanggang wakas ang siyang magkakamit ng gantimpala at parangal mula sa ating pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po tuloy-tuloy na. Nawa po, meron tayong mga natutunan, na-encourage po tayo sa mensahe po sa atin ng salita.